we managed to wage this campaign against drugs without killing anyone. Hindi tayo pumapatay ng tao, pero nare-resolve natin unti-unti ang problema sa droga. Ang naapektuhan ng drugs ay hindi yung mayayaman at hindi rin yung mga sobrang hirap. Ang tinatamaan dito ay yung middle class, yung mga nagtatrabaho. Yung mga nagtatrabaho sa factory, nagtatrabaho sa transportation. Ang mayayaman, hindi nagsasyabu eh. If the Philippines is 60% middle class, sila ang number one consumer nito at sila ang number one biktima. Ang tinatamaan yan, sila talaga. So what are our efforts? On a whole of nation approach, kasama lahat ng uniformed personnel at saka yung mga civilians katulad ng PDEA, we are solving the drug problem. It is not solved. Hindi naman siya 100% solved. But we are on our way. This administration is against EJK. We respect human rights. Naniniwala ako na hindi tayo magpo-progreso bilang bansa, bilang Pilipino, bilang Pilipinas. Kung papatayin mo, ang suspetsa lang, papatayin mo na. Kailangan dumaan sa tamang proseso. Itong apat na tao na to, may makukuha nyo sa press briefing na to. Kung dati to, on the spot, pinatay na. Pero, paano mo makukuha ang mas malalim na sindikato rito? Paano mo makukuha lahat yan? We are going after the big fish. Hindi po tayo naghahanap na nagtitinda ng fishball, hindi po tayo naghahanap ng pedicab driver, hindi po tayo naghahanap ng ordinaryong manggagawa na may dala ng isang grabo na shabu. Hinahanap natin yung mga big time. Kinukuha natin yung ganong klaseng seizure. There is almost no manufacturing of shabu in the Philippines. Yung isa nahanap sa Valenzuela, pero outside of that, bihirang-bihira manufacturing. Most of it is imported. Kaya sa high seas, kinukuha yan, dumadaan na speedboat. Kung napapansin nyo, lahat ng illegal na uhuli namin in this past year and a half, puro mga Chinese nationals. Pupunta sa rin dito para maghahamay ng illegal. Hindi po ako galit sa mga Chinese. Hindi po yan. Galit po ako sa mga Chinese nationals na kriminal na pupunta dito at nilalapastangan ng mga Pilipino. Hindi namin sila titigilan. Walang lagayan dito. Wala silang pwedeng lagyan sa table na to. Confident ako, walang tumatanggap dito. Kaya ganito ang nangyayari. With a cleaner organization and a more determined focus, we are slowly but surely winning the drug war. I believe na bihira ang mga politiko na pumapasok sa drugs. I ask a question lang, sir. Mayroon pong mga Pilipino po na involved. So, ang question po, possible po ba na kung may mga Pilipino pong involved, mayroon din po bang possible na mataas na tao kung bakit nakakapasok po sila dito sa Pilipinas? Hindi namin masasagot yan until we get them. I believe na bihira ang mga politiko na pumapasok sa drugs. Bihirang-bihira yan. Ang alam namin, sa listahan namin, iisang mayor lang eh. sa Leyte ang involved, ang actually involved sa drugs. Pero bihirang-bihira ang mga elected officials na involved dito. Last question, sir. Para po for the record po, paano po ba masasabi pa po ba natin na safe pa po ba ang ating kabataang Pilipino at ating pong mga kababayang Pilipino regarding po sa droga sa Pilipinas? It is safer now than it's ever been. It is safer now than it's ever been. I can tell that with all honesty. Maraming natulungan ang ating dating Pangulo. Hindi pa siya presidente, mayor pa lang siya, congressman pa lang siya, piskal pa lang siya. Nagkaroon na ng magandang karanasan sa kanya ang taong bayan. Kahit na anong issue natin kay Digong, issue niya na lahat. Pero pagdating doon sa shape tayo ng panahon niya, wala akong doon, walang kontra. Yun ho talagang tunay. Senator, ano po yung... haba. Senator, Pulis na tayo. ano po yung masasabi niyo, Senator, doon sa suporta ng mga Pilipino na hanggang ngayon hindi pa rin nawawala, Sen, para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi naman pwedeng mawala yun. Kasi
maraming natulungan ang ating dating Pangulo. Hindi pa siya presidente, mayor pa lang siya, congressman pa lang siya, piskal pa lang siya. Eh nagkaroon na ng magandang karanasan sa kanya ang taong bayan. At nakita naman natin yan sa Davao, ang Davao City. Hello. Good afternoon, sir. English, Coach? English. Are you leading? No. No. So I'm a visitor like them. Okay. Because our former president. Okay. That's why you were standing here. Yeah. How long you were staying here? Until 5 or 6. 5 or 6. Yeah. How many people are you here? Less than 50. Now, Less than 50. Yeah. All right. Thank you. Thank you. thank you very much. Thank you. Ganyan ho kagaling yung pulis. Tinitingnan na lang nila kung safe kami dito, kung okay kami dito. Siyempre po, baka may kailangan kami. Hindi naman ho kami pinapaalis. Dahil imposible naman kami paalisin dahil matagal na ho sila dito. Yan ho yung mga tinatawag natin na merong police visibility. Yan. Kaya safe tayo ho dito. Walang magnanakaw nung aming portalet. Ayun. Katulad ho nung sinasabi ko, alam nyo, marami din ho dito pumupunta, hindi naman sila DDS. May mga pumupunta ho rito, mga Pilipino lang talaga na naniniwala sila na dapat walang Pilipinong nililitis sa ibang bansa. Parang lalo na yung dati nating Pangulo. Wala naman makapagsasabi na sa panahon niya hindi tayo safe. Yun lang naman yun Kahit na anong issue natin kay Digong, issue niya na lahat. Pero pagdating doon sa safe tayo ng panahon niya, wala akong doon, walang kontra. Yun ho talagang tunay. Ang mga wala ho tayong parang masasabi natin na maikukumpara yung Pilipinas noon sa ibang bansa. Yung safest city, safest country. Senator, Davao, sabi ko nga, Davao. Yun ang example Kasi pag tinignan mo yung history ng Davao, dating punong-puno ng mga kalokohan dyan, kagaguhan dyan, gera-gera dyan, grupo-grupo, komunista, rebelde, lahat. Pero nung dumating si Digong, tumino ang Davao. Yun ang kailangan ng buong Pilipinas. At siguro naman, sapat na yung sinabi din ni Senator Miriam Defensor nung debate nila. Na kung merong isang tao talaga kilala niyang hindi korap at lumaban sa korap, si Digong yun. Alam nyo, hindi niya pwedeng pulahin yun si Senator Miriam. Senator Robin Padilla, maraming salamat sa pagpunta mo. On behalf of the Filipino community, welcome back to the Netherlands. Salamat po. Mabuhay ka, Sen. Hindi namin pwedeng sabihing happy. Ito? Pwede natin tawaging Fighting 1 Year Day. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay, Sen.